Isang misteryosong sakit ang unti-unting kumakalat ngayon sa Pangasinan. Isang sakit na tila kumakain umano ng balat at laman ng tao. Babala po sa mga manonood, sensitibo po ang videong inyong makikita kung kaya't gabayan po ninyo ang inyong mga anak. Magbabandila si Jasmine Romero. Sa kabila ng tahimik na mukha ng Pangasinan, walang kamalay-malay ang marami sa misteryosong sakit na kumakalat sa ilang bayan dito. Sakit na kumakain umano sa katawan ng mga tao at nakakapagpabago sa kanilang mga dating anyo. Nilakbay namin ang bayan ng Santa Barbara kung saan naninirahan ang 21 anyos na si Claire. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Wala nang paglagyan ang patong-patong na sugat sa buo niyang katawan. Mula sa kanyang mga paa, braso, kamay hanggang sa kanyang mukha, namamanas ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Hindi na rin halos makilala ang kanyang mukha dahil tila kinain na ng mga sugat ang kanyang kagandahan. Nakalabas ka ba ng bahay? Hindi po mga pangyawan. Hindi ka makatayo. Pinalalayin lang po yan. Anong pakiramdam ng sugat? Ayon sa kanyang inang si Letty, nagsimula lamang ito sa mga simpleng pantal. Pinaligo namin yung birain, kala namin lamig. Di lalong lumala hanggang sa pinaderma namin. Sabi nila may ketong. Ang hindi rin maintindihan ni Aling Letty ay kung bakit may lumalabas na mga langgam at uod sa kanyang mga sugat. May lumabas dito na yung mga uod, inalis namin. Uod? Uod na. Yung maganon siya, ginamit ng sugat. Tapos dito hanggang ngayon po, lumalabas po kanya pag ginaganon po namin. Lumalabas po yung langgam na maliliit. Ang kumisan na, umibigay na. Sabi niya, ayaw ko nang kumain na, ganito naman ganito. Dasal ako ng dasal. Wala naman nangyayari sa akin. Wala naman akong kasalanan, sabi niya. Kung meron man nasaktan ako ng damdamin, sana patawarin ako, sabi niya. Dinala na sa magagaling na doktor si Claire sa Pangasinan, Baguio at kahit sa Maynila. Samot-saring gamot, pero pabago-bago raw ang diagnosis ng doktor. Mula ketong, skin allergy, kalaunan ay hindi na raw maipaliwanag. Sabi nga ni Dr. Gatang, wala daw siyang sakit. Ginawa na niya lahat ng mga kaya niya. Biopsy lang ang biopsy. Wala silang makita talaga. Wala silang makita. Kaya sabi niya, di ko na alam kung ano ang talagang igagamot ko sa'yo, pero magdasal ka na lang sana gumaling ka kasi parang may demonyo pumasok sa katawan mo, sabi. Nagdesisyon ang pamilyang bumalik na lamang sa Pangasinan at sa dasal na lamang kumapit. Kung may napipray sa amin na born again, spiritual. Kaya nga nung dalawang gabi na kami natulog niya sa spiritual, nakakatulog siya. Dito hindi siya nakakatulog. Kaya gusto ko mong kumalik. Ha? Kumalik. Kumalik ang bakit. Hindi na po wala yung gumalaw. Siya kami ngayon po kami ng anak po. Tulong. Sa investigation. Sa bayan ng Villasis naman, nakilala namin ang binatilyong si Joseph. 4 na buwan pa lamang ang kanyang sugat, pero sa bilis ng pagkalat nito sa kanyang katawan, hirap na siyang makatayo. Namaga parang ano sa basketball. Nag-basketball ka? Hindi naman ako nagbabasketball yan. Biglang lang. Mamaga. Tapos bigla sumakit yung mga tuhod ko. Tapos may tumubo yung tumamin. Ngayon, pati ang kanyang ulo, kinakaliskis na at unti-unti na ring dumatapo ang mga sugat sa kanyang makinis na mukha. Ang kanyang mga kuko, unti-unti na ring nalalaglag. Wala na, aalis na. Naalis ng kuko mo? Naalis yung kuko mo. Dalawa na lang yung mayroon. Ayon sa nanay ni Joseph, paiba-iba raw ang diagnosis ng mga doktor.
Nagpatingin uli na naman kami sa mga albularyo. Di sabi ng huli-huli, psoriasis, sabi niya. Kung psoriasis ka, dry naman. Dahil sa kawalan ng pera, iniuwi na lamang si Joseph. Sana po yung mga may mababait na kalooban, sana po tulungan niyo po ako para magamot na itong anak ko. Aminado ang health office, wala pa silang alam kung ano ang sakit ni Joseph. Duda rin sila na hindi lamang ito basta simpleng lupus o psoriasis. Parang nanghihina, tapos yung mga vesicular rashes niya parang tumataas, dumadami from the lower extremities up to sa ulo. Kaya kailangan sigurong ipa-work up natin para matulungan natin yung pasyente. Ano nga ba ang sakit na ito at may kaugnayan nga ba ito sa isang propesiya? Ano nga ba ang masasabi ng mga doktor dito at maging ng Simbahang Katolika? Abangan bukas ang part 2 ng special report ni Jasmine Romero dito lamang sa Bandila.